ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Mga kapwa kumibig kay Jesus, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pagdiriwang po ng banal na misa, atin din pong isinasama sa ating espesyal na pagdiriwang ang ikatlong gabi sa Triduo para sa ating si San Nicolas de Tolentino. Sa ating ibanghelyong narinig po, nakita natin kung paano si Kristo nagpaalaala sa atin. Una, ng kanyang intensyon na mapabuti ang lahat. Ang kanyang intensyon na tayo mismo makita niyang gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi lamang sa pagtulong, hindi lamang ito sa pagbibigay, hindi lamang ito sa mga pagpapamalas ng pagrespeto o gayon din ng ating pagtitiwala. Ito yung pinakamalaking hamon sa atin at yun ay ang ating ituwid ang pagkakamali ng iba o in a way ang atin ring pagkakamali. Sino po ba sa atin ang gusto laging mapagalitan? Wala naman po, di ba? Sino po sa atin ang laging nagagalit sa ating kapwa? Ang bilis, di ba po? Ang hirap na tayo'y mapagalitan. Pero pag tayo ang nagalit sa ating kapwa, parang lagi tayong tama ang ginagawa. Lagi po natin pakakatandaan kung ano ang ating intensyon, bakit tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit natin gustong mapabuti ang buhay ng ating kapwa. Dahil dito, ito ang pag-uugatan ng lahat ng ating gawain. Ito ang magiging bunga ng mga pagsasakripisyo natin. Pagtitiis sa mga bagay na gusto nating tiisin para lamang maituwid ang pagkakamali ng iba. Pero my dear brothers and sisters in Christ, napakadaling sabihin, ang hirap sa buhay. As much as possible, ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng magkakaroon tayo ng kasamaan ng loob. Ayaw natin na magiging daan ito na baka magkalamat ang ating samahan, ang inyong samahan. Kaya mas madalas, tinitingnan lang natin, ito sa pamamagitan nito, malaki na siya, matanda na siya, alam na niya kung ano ang tama at mali. Matanda na yan,
sana tumanda siyang may pinagkatandaan. But my dear brothers and sisters, sabi nga po towards the end of our gospel reading today, ano po yung gustong ipaalala sa atin ng Diyos? Pakatandaan ninyo kung ano ang ipinagbawal ninyo sa lupa ay siya ring ipagbabawal sa langit. At kung ano ang papayagan dito ay siya ring ipagkakaloob sa langit. Ano pong ibig sabihin nito? Isang pagpapaalala rin sa atin ng Panginoon na tayo'y dapat maging responsable sa ating mga binibitawang salita. Responsable in a way katulad ng ibinigay niya itong pagbabalangkas na ito kay San Pedro. Ano pong nais ipakita sa atin ng Diyos dito? Na tayo po, hindi lamang sarili natin ang iisipin natin. Iisipin natin kung ano talaga ang dapat. Kung ano dapat ang pinakikinggan at nalalaman ng marami. Sa pagkakataong ito po, dito pumapasok ang ating responsibilidad na magsabi ng totoo. Dito natin nakikita na tayo mismo, ayaw nating mapalayo ang iba sa maling pagbibigay ng direksyon, ng pagpapaalala, at lalo tigit ng hindi katotohanan. My dear brothers and sisters, sana po sa pamamagitan nito, makikita natin ngayon kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin mula sa aklat ni San Ezekiel. Wala palang San, ni Ezekiel. Na ito po ay ibinibigay niya yung tagpo na si Ezekiel ay tinawag ng Diyos bilang isang propeta, bilang kanyang tagasunod. At sa pagkakataong pong ito, kung tayo po ay binibigyan ng Diyos ng responsibilidad sa pamamagitan ng ating binyag, tayo ay naging parte ng simbahan. At hindi lamang po ito sa pangalan, bagkus lalo tigit sa ating mga gawa. At ito po ang pinakaimportante. Kung tayo po ay nakaramdam ng pagpapala ng Diyos, atin po ba itong itatago? Atin po ba itong sasarilinin? Kasi kung ito po ang ating intensyon, baka mali ang direksyon na ating pupuntahan. Baka mamaya lahat ng gusto natin nasa atin lang. Ang Diyos, hinihintay niya tayong magbigay. Hindi lamang ng ating pera, ng yaman, kung hindi ng ating sarili sa paglilingkod sa Kanya. At sa pamamagitan po nito, pinapaalala po sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa ating ikalawang pagbasang narinig. The moment that we receive the gift of faith, ito nawa ang magiging sanhi at dahilan para mas lalo nating makita ang direksyon ng ating buhay. Mga kapwa kong umibig kay Jesus, sana po kung titingnan po natin ang ating katabi, nais po ba nating siyang mapunta sa langit? Titingnan po natin ang ating katabi, nakikita po ba natin sa kaniya ang presensya ng isang banal at karapat-dapat mapapunta sa langit? Dahil kung hindi, at tayo may iniisip na mali, either kailangan nating linisin ang ating pagkilala sa taong ito o kaya naman ipaalaala sa kaniya na dapat tayong magbalik loob sa Diyos. Ito po ang responsibilidad natin. Ito ang ating misyon na ang mga nakikita nating mga tao, kapwa natin, kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaaway, at lahat na nakapaligid sa atin, makita natin na darating ang panahon, lahat tayo'y mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, lagi nating inaalaala ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lagi nating ipinagdarasal ang mga mahal natin sa buhay dahil ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating dasal, ang ating mga mahal sa buhay na naghihintay sa purgatorio na bigyan ng Diyos ng pag-asa na maiakyat sa langit ay ating sinatsaga, ating pinaglalaanan ng panahon. At ito po ay makikita rin natin sa naging buhay ni San Nicolas de Tolentino. Pamilyar tayo sa kanyang tinapay, Panicilios,
na lagi nating natatanggap tuwing kanyang kapistahan. Lagi nating ipinagdarasal ang mga taong namayapa, mahal natin sa buhay sa pamagitan ng kanyang intersesyon. At gayon pa man, nais din nating alalahanin ang kanyang buhay pagiging relihiyoso. Ang kanyang buhay po ay hindi lamang isang pagpapanggap. Ang kanyang buhay ay saksi sa katotohanan na tayong lahat ay may karapatan na maging tapat sa Diyos. Karapatan kasi lagi natin itong ipinaglalaban. Karapatan dahil alam nating ito'y nararapat sa atin. Bakit hindi natin gawing karapatan din na tayo'y maglingkod sa Diyos? Karapatan din na ating bigay sa Diyos ang kung ano ang dapat sa Kanya. Kaya nga po, ito mismo ang nagiging sanhi ng lahat ng ating mga ginagawa pang-araw-araw. Gayon din po ang naging buhay ni San Nicolas. Hindi lamang ito sa kanyang pagdarasal, sa pagiging miyembro ng isang orden, ang Agustino, pagiging Agustino, pero ito po ay tumagos sa kanyang pagkatao. Lahat po tayo ay may kakayanan na maging santo. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging banal. Sino po ba sa atin ang gustong maging santo? Baka po kayo ay maging patrona ng isang kapilya dito sa atin sa Kamba. Malay po natin, hindi po natin itinatanggi. Let's claim it dahil hindi naman ito sukatan lamang ng kabanalan. But nevertheless, sana po, we always look upon our saints. We try to imitate their lives. We try to ask their intercession. Sana po, malay natin, isa sa mga taga rito ang magiging ikatlong Pilipinong santo. Isa sa mga taga rito sa Tondo ang magiging at kikilalaning anak ng Diyos, banal. At sana po, ito ang ating maging goal. Hindi for recognition, pero dahil ito ang ating misyon, ang maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Nawa po sa ating pagninilay-nilay, sa ating minamahal na si San Nicolas, gayon din po sa ating pagninilay-nilay sa Ebanghelyo at mga pagbasang ating marinig, makita natin na ang ating intensyon sa ating kapwa ay mabuti at ang ating desire na maging isang mabuting tao ay sumasalamin sa ating mga gawa para nang sa gayon sa pagdating ng araw na tayo ay haharap sa Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa natin ang lahat para maging karapat-dapat sa regalo ng buhay na walang hanggan. Amen.